Hello, magandang araw na naman mga kababayan. Ah, ito na naman yung inyong ah, buhay Pinoy sa Amerika na ah, nagmumula rito ngayon sa California, ah, where your host, Teddy Molina, is based in the Bay Area. And where our guest, our partner, not actually guest, but a partner in crime, partner sa vlog na ito, Buhay Pinoy sa Amerika, ah, si Dan Nino, na nakabase naman sa Los Angeles. Kilala nyo na si Dan Nino, pang-apat na vlog na yata namin ito. So he does not need a long introduction. At basta importante ay siya ay matagal na sa Amerika, and he is well versed on the politics of California. Oh, no, no, I'm sorry, of America. At exactly 90 days, 19 days na lang mga kaibigan, ay ang presidential election sa Amerika ay magaganap na from today. And so kami naman ay bumabalik na naman sa inyo para magbigay ng update na naman sa inyong mga kapwa Pilipino, whether you are in America or in the Philippines or anywhere in the world. Ah, and so here we are at ang isang magandang balita. Kanina lang ay na lumabas ang nagbabagang balita dito sa Amerika. At headline na headline sa mga news ngayon sa television, ang pagkapatay ng pinakamataas na leader ng Hamas. Ang alam niyo naman, ang Hamas ay kalaban ng Israel. Mayroong gera doon ngayon. Matagal na yung gera. More than 1 year. At inanunsyo ngayon ng Prime Minister ng Israel, si Benjamin Netanyahu, na napatay nila si ang pangalan niya ay Yahya Sinwar. Siya ang pinakamataas na leader ng Hamas. Kaya kanina narinig namin si presidential nominee ng Democratic Party, Vice President ngayon na si Kamala Harris, nag-issue ng statement at kanyang pinarating ang pag-asa ng lahat ng mga taga-Amerika. In her statement, she was quoted by the various television stations here in America that made this event, yung tungkol sa pagkapatay ng top leader ng Hamas, will lead to the end, finally, of the war between Israel and the Hamas group. Kaya very positive ang ganyang pagsalubong ni presidential nominee Kamala Harris sa pangyayaring ito. Samantala, ewan ko, Dan, kung meron namang ka namang narinig na reaction si presidential nominee ng Republican Party, si Mr. Donald Trump, sa pangyayaring ito. Meron ba na ba siyang statement na narinig ka? Wala pa naman sa ngayon, pero alam mo naman si itong nominee ng Republican Party, kahit na anong gawing mabuti or positive, ang kalaban niya masama pa rin. So, yun ang nakakatakot. Sabi ko sa kanya na uh, I cannot in conscience vote for Trump because he was impeached twice. He was or he is a convicted felon. At sabi niya, ay, absolved na si Trump. Kaya they are blinded. At sabi ko, he was convicted, but the sentence has been postponed to November. So,
hindi pa tapos ang kanyang kaso. So he cannot, I could not in conscience vote for the most unqualified candidate, Yeah, yeah. presidential nominee ng Republican Party dahil wala talaga. Kung iba sana, pwede pa. Ipang, sina like Nikki Haley, pero ito, kana, uh, anong a majority Democrats, hindi daw siya magbibigay ng ayuda or any help to alleviate the victims of any natural disaster in California dahil kung daw uh, democratic country daw ang California. So, but ang ibig sabihin, if you are the elected president, you should be the president of all the people of this country, whether you're Democrat, Independent, or Republican. You mean he said that na kung merong calamity sa California at siya ang Oh presidente, yes, hindi siya he will tutulong? withhold the, he will withhold any funding dahil alam niyang uh, Wow, Democrat. delikado. May selective ang kanyang assistance sa mga sa mga lugar na bumutos sa kanya, siya doon lang siya magbibigay ng assistance.